Mayong buntag. I would like to give impression, my self-point of view of this. Parang martial law na Quad Committee investigation regarding sa Pogo. And I think that mura naman sila kanang murag nakaminos sa mga tao. Saka inosente ning mga mga workers lang sa Pogo. And they're trying to use their power. Mura siya unlimited power that I think for the legislative inquiry, I don't know if there is a what we call this one as a limit as to their inquiry as long as they can do. And they are abusing the what we call this one their power to call for contempt. Yeah, this particular portion is I'm going to show is about I really don't understand the direction. I think murag gusto nila nga pugson sa what they're trying to believe that this investigation should be leading into that way. So they're trying to believe na grabe gid ang sindikato, grabe gid ang ning Pogo, torture, etc. Okay, so ani mangutan na ta karon. So kani gipangutan si Cassandra kani si Cassie may 58% holding siya sa corporation and I think mura siya based sa iyang gipang-ingon kabalo siya sa building. Okay, so let's try to play this video. By government operatives. Do you remember the time na na-raid to ng DILG? Yung mansion po ba yun? Okay, money siya katong June 4, 2024 nga na-raid. Okay. In June 20... Money siya ang katong gina-question about sa raid nga nahitabo on June 4, 2024. June 4, 2024. Na-raid siya. Are you familiar with this raid? Opo. Okay. And after that, nagpatuloy pa rin ang operasyon. Even nagkaroon na ng... Wala na pong operational dahil ni-raid na po nila. Pero wala po silang nakita kahit isang tao sa loob po ng compound. So in other words, nung ma-raid siya nung June 4, ay nagpatuloy pa rin kayo ng operasyon. Again, wala na pong operation by that time. At yung ni-raid po yun, wala na pong operational dahil po nag-email po ang PAGCOR sa amin na hindi na po nila i-renew yung yung lisensya po namin. So, hindi na siya nag-operate after... So, after the raid, wala na operation. Automatic close ang katong Porac, Pampanga. Katong marag dako kayo nga building sa Pogo. So, mo na gina-explain karon ni Cassie. June 4? Yes. By the way, Cassie Ong is the same person with Cassandra Lee Ong. Or Cassandra Ong. Cassie Ong in short. Po. And pwede na po akong bigyan ng chance mag-explain regarding dun po sa pinakita niyo last time sa akin na torture. Yes, okay, go ahead. Okay, karon mo explain siya regarding sa video nga torture. So, mo na yung explanation. Yung mga torture video na yon, pwede na pupuntahan ang Porac, Pampanga. Wala po kayo makikitang any background na ganun yung room ng torture. Kahit ikutin niyo po ang buong Porac, Pampanga na meron po doon sa sinasabing illegal Pogo raid. Na ni-raid ng Balik ka na to ha, mo niyang gingon ha. Lang nakita ka. Pampanga. Aabot siya sa 2-point corporation which owned the real, gawin na lang na pa rin ang operation. Even nagkaroon na wala na pong operation po doon sa... Ha? Hindi ka sigurado. Hindi kasi in every building, how many yung nagpatuloy pa rin ang operasyon. Even nagkaroon na ng wala na pong operational dahil ni-raid na po nila pero wala po silang nakita kahit isang tao sa loob po ng compound. So in other words, nung ma-raid siya nung June 4 ay nagpatuloy pa rin kayo ng operasyon. Again, wala na pong operation by that time. At yung ni-raid po yun, wala na pong operational dahil po nag-email po ang PAGCOR sa amin
na hindi na po nila i-renew yung tawag dito. During the time nga nag-grade day sila on June 4, 2024, wala na din sila operation. So, muna pag-graded to, wala na tao. Kaya gi-inform na sila sa pag-core nga dili na sila maka-operate. Yung lisensya po namin. So, hindi na siya nag-operate after June 4? Yes po. And pwede na po akong bigyan ng chance mag-explain regarding dun po sa pinakita niyo last time sa akin na torture. Yes. Again ha, balik ko na to ha. Money explanation regarding sa katong video nga ilang ginapakita nga torture. I don't know asa na to ni mangita tag video ani ha. Dali lang. Okay, so money nga video ang ilang ginapakita dito sa katong pag-raid nila, nag-recover daw sila cellphone og nay inani daw nga torture dito sa video. Okay, so ato siyang i-play ha. Money ang ginibalita ni Henry Umaga Diaz. Illegal offshore gaming hub in Pampanga. This exclusive report from Zian Ambrosio. Filipino authorities secure more torture videos involving illegal offshore gaming operators. In this video, a female foreigner can be seen repeatedly being hit with a steel rod. According to the Chinese translator, the woman was being punished for trying to escape from the Lucky South 99 Pogo Hub in Porac, Pampanga. What is the man saying? Okay. Ang ilang interpretation kana gi-punish daw it's because kay mutakas daw na siya dong empleyado sa Pogo. Gikan sa Porac, Pampanga. Okay, in other words, ang ilang gi-raid manggod is ang katong mansion sa Porac, Pampanga sa Pogo. Gikan sa kanang building, gi-torture daw ni nga babae kay gusto mo hawa didto. Okay? So mo ni ang explanation ni Cassie Ong. Balik ta. Sige, go ahead. Yung mga torture video na yon, pwede na pupuntahan ang Porac, Pampanga. Wala po kayong makikitang any background na ganun yung room ng torture. Kahit ikutin niyo po ang buong Porac, Pampanga na meron po doon sa sinasabing illegal Pogo raid. Okay. So nasabtan, oh my God. Paulaw-ulaw raman ni sila eh. Ginapagawas nila nga na torture karon niingon si Cassandra Lee Ong or si Cassie Ong wala inaana nga room dito sa Porac, pero kung maka-interpret ang paok sa kaninga video tanawa balik ka. An illegal offshore gaming hub in Pampanga. This exclusive video, the Philippine Anti-Organized Crime Commission recovers video footage of workers being physically abused at mo ni siya ang giingon nga ang paok daw naka-recover og video. Okay? Gikan didto. Ang ingon do sa paok mo ni illegal offshore gaming hub in Pampanga. This exclusive report from Zian Ambrosio. Filipino authorities secure more torture videos involving illegal offshore gaming operators. In this video, a female foreigner can be seen repeatedly being hit with a steel rod. According to the Chinese translator, the woman was being punished for trying to escape from the Lucky South 99 Pogo. Trying to escape from the Lucky South 99 Pogo Hub. Tapos mingon si Cassandra Lee Ong or si Cassie Ong nga wala inaana nga kwarto didto. Kanang kuya mo fabricate ang ano no? Kanang kung mamino lang ta sa live stream, like inaana, usay lang gusto ipaabot sa Pilipino. Grabe ba ni nga mga kanang panikal ni ilang ginahimo pamakak sa aso ang maminaw ani, like inaana. Kumbaga ipagawas nila nga morning torture gikan sa Porac. Tapos that particular video, wala na nga background na kwarto sa mga empleyado. Tapos ilang ipagawas nga kana siya nga torture nahitabo dito sa Porac, Pampanga mismo. My God. Sige, balik ta. Tanaw na to say answer ni Ginoong Dan, Congressman Dan. Naniraid ng paok po. Ang ibig mo sabihin yung 46 buildings na yun, wala nagmamatch doon sa pinakita nating mga torture. Yes po. Ayun. Gi-confirm ni Cassandra sa 46 building sa tanang kwarto dito, walay mag-match kinadto nga kwarto dito sa Porac, Pampanga. How can you be sure of it?
Okay, how can you be sure of it? Nungutana on anong paano sigurado ni Cassandra Ong, ni Cassie Ong. Again, hindi po ako sigurado, pero po, Yes. Hindi doon ka sa... sigurado. Ha? Hindi ka sigurado. Hindi, kasi Hindi ka yung... sigurado na doon naganap yung mga torture na sinasabi ko. Kasi kung during the last makikita time. nyo po yung video, Yung background. opo, yung background ng video, wala po kaming ganun na background. Oh, mo na siya na confused ba? Makaingon siya nga dili siya sigurado kung kadto dito ba to sa Pampanga kay walay na nga kwarto dito sa Porac. Sa lahat ng 46 buildings. Yes po. And in every building, At Tanawa, sa tanang 46 building walay na nga kwarto. how many rooms do you have sa bawat building? Hindi ko po sigurado. Pero, kasi wala akong, hindi ko pinapakialaman yung operational You know, nila. kasi galing kami doon eh. We have Opo. seen the place eh. Yeah. And at the same time, ang lawak ng lugar. Opo. And trying to tell us na yung pinakita namin dito, Okay, anak si Dan, gikan daw sa dito. And ang lawak daw ng lugar. Kanaw na tiwason na to ha unsa ihang ginaingon diri. Di pati si Dan Fernandez dili niya ma-confirm. Naman kaya siya dito. walang mga background doon sa actual location where it happened. Pero, Isbo na to. kasi wala akong, hindi ko pinapakialaman yung operational You know, nila. kasi galing kami doon eh. We have Opo. seen the place eh. Yeah. And at the same time, ang lawak ng lugar. Opo. And trying to tell us na yung pinakita namin dito, walang mga background doon sa actual location where it happened. It's beyond my comprehension. Kasi sa 46 buildings na yun, it's really hard to go around. Hindi mo kayang talagang puntahan ang lahat. And at the same time, kaya mong baguhin right away yung mga background na sinasabi mo. So don't tell us that and we were able to confiscate background na sinasabi mo. Hindi mo kayang talagang puntahan ang lahat. And at the same time, kaya mong baguhin right away yung mga background na sinasabi mo. So don't tell us that the videos, the tortures that was raided by PAOK-TF, and they were able to confiscate thousands of cell phones. At ako mismo doon sa area where it was raided, doon ako yung mga video ng tortures. Wow, ang galing sa investigation. Pag-grade daw sa mga polis, according to Dan Fernandez, pag-abot na dito, nakakuha daw sila cellphone, ganay mga video sa torture. Tapos, ang ilang conclusion, ang katong mga videos nga nasa cellphone, dito gikan ang mga videos, mga torture. Wala sila na mention any confirmation if katong mga background video nga nasa torture mo match dito sa mga kwarto sa ilang gipang raid. Ha! And I think it's quite offending kay inana day mag-investigate kuwaon lang ang cellphone. Malay mo ba kung gikan ang cellphone dito sa sa Porac o nagdalas basig gikan ang cellphone sa lain, lagi lang gipakita. Anybody can do that. I mean, unsa ka bulok nga investigation. Inana ka kung kumbaga, mura sila ka ng grabe ka liberal nga mag-put og accusation sa mga tao nga gikan lang sa cellphone, nga gikan sa sulod sa Porac, Pampanga. Tapos they try to conclude na gikan dito ang video. I mean, ang pagkuha sa video dito mismo sa Porac, Pampanga. Tapos moala si Cassie Ong na walay na nga background dito. the part of the PAOK. Tapos karon insulto daw sa quite offending. Sa PAOK. Morning PAOK Okay kayo. Porac, Pampanga. What did you ask it? The victim suffered more abuse at the hands of the alleged torturer. In another video, a man can be seen naked and tied to a bed while being electrocuted with a stun baton. Another graphic video showed a victim getting hit with a baseball bat.
These videos were sent to the Presidential Anti-Organized Crime Commission by the relatives of the torture victims, hoping they will be rescued. Medyo kinakabahan ako na posibleng hindi. Medyo malala. Baseball bat sa ulo ilang beses. The PAC says there are 3 reasons why Pogo enforcers resort to violence and hurting their people. 1. The Pogo personnel failed to reach their assigned quota. 2. Trying to escape from the hub. And lastly, suspected of being a government asset. Meron kaming hawak na 15 videos. Yung 15 videos na yun, iba't ibang tao yun. And sa ngayon talagang missing person ang status nila sa amin. And ibabangga namin ito, i-check namin ito sa mga iba't ibang embassies. Kasi yung iba dito hindi lang naman Chinese. Yung iba. Tela, nalibog ko. Ang say ginaingon diri, gisend daw, gikan sa mga relatives daw sa katong victim person, dili gikan ang video sa na-recover? I mean, sa mga na-recover nga cellphone, naglibog ko. Dali lang, ha? And yung 15 videos na yun, iba't ibang tao yun. And lastly, suspected of being a government Sis. hoping they will be rescued or hit with a baseball bat. These videos were sent to the Presidential Anti-Organized Crime Commission by the relatives of the Kani daw, gipadala daw sa mga relatives daw sa mga tao nga nasa video sa PAOK. Ibig sabihin, kani nga mga mga videos, wala ni dito sa mga cellphone nga na-recover. Tanawa, ulit-ulitan ha. These videos were sent to the Presidential Anti-Organized Crime Presidential Anti-Organized Crime, muna siya ang PAOK, PAOCC. Commission by the relatives of These videos were sent to the Presidential Anti-Organized Crime Commission by the relatives of the torture victims. Hay, kaklaro. Gisend, dili gikan sa na-recover sa cellphone dito sa may sa may Pogo. Hoping they will be rescued. Ay, unsay ginaingon ni manay ang ginaingon ni disco. Dahil lang ha. Ang gimension ni Kuandere ni Cassie, dahil lang ha. Kuha yung mga video na mismo doon sa area where it was raided. Doon na kuha yung mga video na torture. Ha! Oh my God. Diri daw. I don't know kung mao ba na yung lamin. Unsa nga video? So, pangitaw na to ha. Unsa nga video. Okay, so mo na ilang ginapakita tong sa ilahang last na hearing sa Congress. Dili ni siya katong gyud ha, tong quad na, katong before sa quad pa. Yan po yung nakatakas, nahuli, at ayan po yung kanyang inabot. The House of Representatives. So at this time ilang gi-invite ang katong mga biktima daw, then together with the videos gipakita. So kani magud nga mga biktima, mga foreigners ni sila. Okay? So tanaw na to. Started its model proprio inquiry in aid of legislation and crimes connected to illegal pogos. Among this are human trafficking, kidnapping, torture, online scams, money laundering, murder, and others. During the hearing, some videos of the torture were played. With covered faces, several rescued pogo workers attended the hearing. They originated from China, Malaysia, and Vietnam. Okay, so foreigners, China, Malaysia, Vietnam. Were you tortured? Physical abuse or something? The back, in the back. Back? No. In the face. The time they tortured me in the face. And then I will report You were slapped? Or you were punched? Yeah, we get punched. According to Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR, there are 402 illegal pogos in the whole country, and most of these are in Metro Manila. The list has been submitted to the Joint House Committees, and the Philippine Anti-Organized Crime Commission or PAOC agrees to share it to the public. 45 are licensed offshore gaming operators. PAGCOR is implementing several measures to regulate the offshore gaming in the country, such as 24/7 monitoring of operators. Meanwhile, Congress on pogos. This includes the possible banning of pogos. If Congress will pass a law and if the President will order the immediate closure of the IGL industry, we will be supportive of such. We will not be
contradicting whatever decisions Congress, Senate, They've expressed their support of running after illegal An urgent directive to eradicate the scourge of human trafficking in our country and admit that our perspective is on the negative side, being on the justice and law enforcement government agencies, vis-a-vis the dangers and an outright ban or action against POGOs engaged in criminal activity in coordination with our partners. and ensure regulations are effectively enforced. These are heinous crimes and serious Patayin na lang muna dito yung mga witnesses, ano? Or mga rescued workers from China, Oh, kani mo ni siya tanaw na to ni. I think mas okay ni siya nga video. Malaysia. I think there is also a Filipino here. Yes, sir. Meron, no? Hindi naman po kayo mga akusado DQ'd workers. Lord, you are not rescued. Rescued ka din. Also, you take your oath as well. Okay, please, English. 就是刚刚你们的名字嘛，那 John 还有 Nick 还有Detective custody, I believe. So I don't think it's necessary for them to mention their. Alright, okay, go. Just proceed without stating the name. Do you swear to tell the truth? 全没有说谎，没有讲座会上。 The rights while they're here. Sir, may I provide a context first? We have 5 foreign nationals. He was rescued, able to limit their Can you kindly resource speaker to you that how you escape from the inflict dukit and talaga when I you. Office, like the in charge the place, and then you would I think I already get sell because I have some knowledge for that. If I will go to park and then it's not allowed to go out, and then them say I need to, and then asking for if I pay the maybe the price of that they sell me, then them say it's not allowed. And then actually you need to, how to say, minimum you need to work around half an years. After that, if without Tanawon sa nato ha asa gid diri exactly Di umano, in-recruit daw po sila bilang mga cook, mga waiter, mga ganoon. Pero nabenta din po sa Pogo, Your Honor. Kaya siguro, Attorney, si Sayana, meron tayong mga videos. Morning nga mga videos tanawa ha. To be able to create a story, to be able to depict his actual story and hopefully maging subject din po ito ng operation. Sa to? To be Murag nasipyat. natin ito, and we're hoping to be able to create a story. To create a story. Nasipyat na si Paok Winston Casio. To be able to create a story to be able to Sige namin ani nagahimo sa lag story about ani. And we're hoping to be able to create a story. To be able to depict his actual story and create a story. To be able to depict his actual story and hopefully maging subject din po ito ng operation. To be able to correct his story. Mo ni lang ginapagita. Mo niya na inani nga mga torture. Okay. Tapos karon tanaw na to ansay ni Cassandra. And I think it's quite offending on the part of the PAOK TF to Alawa. that yung mga backs go around. Go to tell us. Yeah. And at the same time, and wala kung makikita nyo na nating mga torture. Ibig mo sabihin yung 46 illegal mga torture video po. Anong gipastorya? Dali lang. Ni-raid po yun. Wala na hindi na po nila i-operate after
mag-explain regarding dun po sa pinakita nila po kung bigyan ng chance mag-explain regarding dun po sa pinakita niyo last time sa akin na torture. Yes. Okay, explain niya ning kani. So, man yung mga videos nga gi-share nila sa hearing, nga gikan sa PAOK, na ang giingon ni Congressman Dan is gikan daw sa kaninga kuha sa sulod. Hindi naman po totoo. In all honesty, hindi po siya ang nagbigay sa amin ng impormasyon. So, yun po yung konteksto ng torture video na yun. Next po, yung babae po. I suppose, Dr. Winston, marami kang video ng torture eh. We'll grant you that na maraming torture na nangyari and everything. Kung gusto mong makita pa lahat yung torture, ang tanong ko muna, with regards to these four male witnesses that are present, how did they enter our country? Ilagay natin paano napunta sa poker. Lang. Lahat na nangyari. Video na yon. Next po. Pero nato ning ginaingon niya. Sa ulo kasi yung ang iyang ginaingon, they're trying to depict a story. It means to say, describe ng story. This is not actually, murag, ang story is, i-relate nila, I don't know, unsa nga story ilang gusto. So, ilang gusto nga story is, nahitabo ni siya sa Porac, Pampanga, nga pogo, kani nga torture. Sa ulo. Siguro, Secretariat, unahin natin yung pinubugbog, yung subject for rescue pa natin, yung pinubugbog. Ako, nung napanood ko, medyo talagang offending sa... Okay. Di ba? So, show mo sa amin yung mga videos. Yes, sir. It was done, and it was not done by the Filipinos. It was done by other foreigners in cahoots with Filipinos. Okay. Di ba? So, show mo sa amin yung mga videos. Yes, sir. That, medyo... Ako, nung napanood ko, medyo talagang offending sa atin eh. Opo. Binabastos sila ang ating gobyerno. Opo. Sige, go ahead. Thank you, Mr. Chair. Siguro, Secretariat, unahin natin yung pinubugbog, yung subject for rescue pa natin, yung pinupukpok sa ulo. Yung pinupukpok po sa ulo kasi yun medyo... Ito pong unang video nung pinupukpok sa ulo, na-rescue na po ito, nakatakas na po ito, tinatago na po natin ito, and we're hoping to be able to create a story, to be able to depict his actual story, and hopefully maging subject din po ito ng operation. Kasabot sa gina. Dahil lang ha. Subject for bastos sila ang ating gobyerno. Bastos sila. It was done by other foreigners in cahoots with Filipinos. Okay. Di ba? So, show mo sa amin yung mga videos. Yes, sir. That, medyo... Ako, nung napanood ko, medyo talagang offending sa atin eh. So, show mo sa amin yung mga video. Show mo sa amin yung mga video that it cahoots. Meaning to say, na may colluding or asay tawagan nga colluding ka na yung nakipagkuan daw, sabot sa mga uban nga mga Pilipino. Manay ginapasabot ni Congressman Dan Fernandez. Dahil lang ha. By the Filipinos, filed. But why I think kasi nga pwede. Kasi, no. Yung hindi nga pwede. We cannot present in public all torture videos of the witnesses, but the others. Mr. Chair, excuse. Kaya nga po naka-face mask sila eh. Because pakikita natin dito. So what's the use, di ba? Exactly. That's the reason why I told a while ago that the video that will be shown are those who are not witnesses.
on any cases that have been filed by the PAOK-TF and the different government agencies. Ang ipalabas natin yung mga napadala na sa abroad. What we are trying to portray here is the evil of the illegal activities that have been perpetrated. Yeah, gusto nila sensationalize ang evil. Unsa daw evil? Unsa nga evil? Our country. Yes, Your Honor. And it was not activity of different government agencies that are those The witnesses. Kasi, no. Yung hindi nga pwede. We cannot present in public all torture videos of the witnesses, but the others. Mr. Chair, excuse. Sa ilang gi-present, dili ka ng mga nasa witness dira nga mga tortures. exactly. That's the reason why I told a while ago. We cannot present in public. Mga videos. No, Your Honor, there was pretense kasi iba sa Myanmar po. Was from Sun Yuan or yung sa Baupu sa Bamban Tarlac. Yung isa po, yung kababayan natin ay na-rescue po namin sa Myawaddy sa Myanmar po. And all of these witnesses came here in the country to precisely work for Pogo? No, Your Honor, there was pretense kasi iba sa kanila, di umano, in-recruit daw po sila bilang mga cook, mga waiter, mga ganoon. Pero nabenta din po sa Pogo, Your Honor. Siguro, Attorney, mga videos that Okay, these foreign nationals, they were hired, hired sila not for intended for the working in Pogo. Pero sa mga sa mga like waiter daw, like nana, but eventually nahulog nila sa Pogo. Okay? So mo mga videos nang ginapakita. Ang problema, dili maano kung asa ang location ng video. Okay? Basta gikan ni sa ubang lugar o sa gawas ng mga torture ng mga videos. Dili diri mismo sa Pilipinas. And ang like si Kong Dan, parang gusto niya ipagawas nga na diri gikan ana. Kumbaga, kung inana kahayupan daw, ginahimo daw diri kay they're trying to show to the Filipinos kung unsa daw mga evil nga mga daw. Malay mo kung diri ba na nahitabo o dili. Tanawa ha. Kasi, no, yung hindi nga pwede. We cannot present in public all torture videos of the witnesses, but the others. Mr. Chair, excuse. Kaya nga po naka-face mask sila eh. Tapos pakikita natin dito. So what's the use, di ba? Exactly. So ang ilang ipakita is katong wala dili dia nga mga witnesses, katong uban nga mga victims nga wala dia dili present. That's the reason why I told a while ago that the video that will be shown are those who are not witnesses on any cases that have been filed by the PAOK-TF and the different government agencies. Ang ipalabas natin yung mga napadala na sa abroad. What we are trying to portray here is the evil of the illegal activities that have been perpetrated in our country. Yes, Your Honor. They're trying to show the evil na perpetrated sa country. Pero walay proof kung dili ba na nahitabo. And it was not done by the Filipinos. They were not done by the Filipinos, by foreign nationals nga nakipag-alyansa daw, nakipagsabot sa mga Pilipino. Done by other foreigners in cahoots with Filipinos. Okay. Diba? So, show mo sa amin yung mga videos. Yes, sir. That, medyo, ako nung napanood ko, medyo talagang offending sa atin eh. Opo. Binabastos sila ang ating gobyerno. Opo. Sige, go ahead. Thank you, Mr. Chair. Siguro, Secretariat, unahin natin yung pinubugbog, yung subject for rescue pa natin, yung pinupukpok sa ulo. Yung pinupukpok po sa ulo kasi yun medyo ito pong unang video nung pinupukpok sa ulo, na-rescue na po ito, nakatakas na po ito, tinatago na po natin ito, and we're hoping to be able to create a story. I mean, to be able to create a story. Ulit. To be
able to create a story to be able to create a story. To be able to create a story. Sige, mag-create na tag story. I mean, to be able to depict his actual story and hopefully maging subject din po ito ng operation. Okay. So, mo ni ang video nga directly ginadeny ni Cassandra. Okay, go ahead. Yung mga torture video na yon sa akin na torture. Yes, okay, go ahead. Regarding dun po sa pinakita niyo last time sa akin, chance mag-explain regarding dun po sa pinakita niyo last time sa akin na torture. Yes, okay, go ahead. Yung mga torture video na yon, pwede na pupuntahan ang Porac, Pampanga. Wala po kayong makikitang any background na ganun yung room ng torture. Kahit ikutin niyo po ang buong Porac, Pampanga na meron po doon sa sinasabing illegal Pogo raid. Oh my God. Ni-raid ng PAOK po. Ay, ibig mo sabihin? Illegal po ang Porac, Pampanga. Ganon yung room ng torture. Ang Porac, Pampanga, wala po kayong makyo na yun. Pwede na pupunta. Yes, okay, go ahead. Yung mga torture video na yon, pwede na pupuntahan ang Porac, Pampanga. Wala po kayong makikitang any background na ganon yung room ng torture. Kahit Okay, walay makita nga background sa katong ipakita lang nga video nga naay inana sa katong video nga torture nila. Mao siguro din ginaingon ni sa katong kaniha ni Wilson Casio na they're trying to create a story. Actual story and hopefully create a story Na, ano yan? Natin ito and we're hoping to tinatago na po natin ito and ulo. Na-rescue na po ito, nakatakas na po ito. Tinatago na po natin ito and we're hoping to be able to create a story. They're trying to create a story. Ang ilipasamot, gusto lang maghimo og storya regarding ani. Okay? Mao na, sa kapalpakan na silang storya, gusto ipagawas nga dirinig ingon si Cassandra Leong, wala inana nga background sa any design sa mga rooms dito sa nga inana ang background sa katong ginatorturan daw nga katong nasa video. Asay truth ilang kanang mo gani ning iagi korte kay ang mga biases. Now they try to investigate to expose something na bias ang kumaga one-sided ba, they're trying to nga ipagawas nila nga kanina hitabo ni dito sa Pogo sa Porac, Pampanga. Ikutin niyo po ang buong Porac, Pampanga na meron yung room ng background na ganun yung Porac, Pampanga. Wala po kita niyo last time sa akin na torture. Yes, okay, go ahead. Yung mga torture video na yon, pwede na pupuntahan ang Porac, Pampanga. Wala po kayong makikitang any background na ganun yung room ng torture. Kahit ikutin niyo po ang buong Porac, Pampanga na meron po doon sa sinasabing illegal Pogo raid. So unsa ni? Nag-investigate ba ang PAOK? Ila bang i-confirm nga dito nagikan? Kay ang mga congressman in town, ang ilang gina-assume dito gikan. Tanawa si Dan. Nani-raid ng PAOK po. Ang ibig mo sabihin yung 46 buildings na yun, wala nagmamatch doon sa pinakita nating mga torture. Yes po. Okay. Directly ginano nga sa tanan nga ipakita mga torture, wala yung nagmatch dito sa background dito sa mga buildings. How can you be sure of it? Again, hindi po ako sigurado. Pero po, yes. Hindi sigurado. Gusto lang ipa-emphasize ka, dili siya sigurado. Siyempre, di siya sigurado kung
kwanto, pero ang sigurado lang niya nga walay mag-match dito sa design sa mga rooms nga na dito sa Porac. Hindi ka sigurado. Hindi kasi Hindi ka sigurado na doon naganap yung mga torture na sinasabi ko. Kasi kung during the last makikita time. niyo po yung video Yung background. Mona. Nag-doubt si Cassandra Bangay. Katong mga torture videos, walay inatong nga background nga nasa mga building sa Porac, Pampanga. Yung background ng video, wala po kaming ganun na background. Sa lahat ng 46 buildings. Yes po. And in every building, how many rooms do you have sa bawat building? Hindi ko po sigurado. Pero kasi wala akong hindi ko pinapakialaman yung operational nila. Kasi galing kami doon eh. We have Opo. seen the place eh. Yeah. And at the same Okay. So, niyato daw si Dan Fernandez. Okay. Pero ang iyang gusto paano nga, wala niya nalibot sa kadako daw sa ano. time, ang lawak ng lugar. Yun. Trying to tell us na yung pinakita namin dito, Ana, kay sila gani daw, wala daw nalibot. Tapos karon mo ingon daw si Cassandra nga ma-confirm ni Cassandra nga wala background na to sa rooms. walang mga background doon sa actual location. Murag sila mismo ang sa ilahang gipanghimo. Di, naunsa na. But it happened. I mean ba, karon gipastorya sa Cassandra, karon nigawas na noon nga gipang dismiss ni Cassandra nga katong mga torture na hitabo to sa Pugo Porac. It's beyond my comprehension. Kasi sa 46 Okay, beyond your comprehension, of course. buildings na yun, it's really hard to go around. Hindi mo kayang talagang puntahan ng lahat. And at the same time, kaya mong baguhin right away yung mga background na sinasabi mo. At the same time. Takarag story. And now, murag ano ba? But, kaya mong baguhin right away. So don't tell us that the videos that Yan suguon. Wala na yung liberal ang nga inana nga mag-express siyang nga. Siya may mag-confirm, siya may nakabalo, siya may na dito. Samantala, kapila din nag-visit day si Congressman Dan dito. Nakaroon gusto niya mo refute sa giingon ni Cassandra. tortures that was raided by PAOK-TF, and they were able to confiscate thousands of cell phones at nakuha mismo doon sa area where it was raided. Confiscate ang mga cellphones na nakuha mismo dito daw sa area. Okay? Then, unsa karon? Doon nakuha yung mga video. Doon daw nakuha yung mga videos. Wow. Try daw na to, B. Dito daw nakuha ang mga videos. Medyo kinakabahan ako. The relatives of these videos were sent to the president getting hit with a baseball bat. These videos were sent to the Presidential Anti-Organized Crime Commission by the relatives of the Kano daw ng mga videos gipadala daw sa mga relatives daw. Sa mga victims daw nga nasa video. torture victims, hoping they will be rescued. Para ma-rescue daw sila. Lang. Sige ngo ni Dan. And it was raided. Doon nakuha yung mga video ng tortures. Wow. Where it was raided, phones. At nakuha mismo doon sa area, confiscate thousands of cell phones. At nakuha mismo doon sa area where it was raided, doon nakuha yung mga video ng tortures. Wow. Gi-raid daw. Dito mismo nakuha sa Porac, Pampanga ang mga cellphones o dito mismo ang mga video sa tortures nakuha sa cellphone. Nga gikan sa Porac, Pampanga nga dito nila nakuha during sa raid. And I think it's quite offending on the part of the PAOK. Kinsa ang tama? Naglibog ko. Torture victims hope at the Presidential Anti-Organized Crime Commission ball bat. These videos were sent to the Presidential Anti-Organized Crime Commission. Asa gikan ang video? Dito mismo sa Porac, Pampanga ng mga cellphones nga na-recover during the raid? Or gisend lang sa mga relatives sa mga victims sa torture? Unsa? By the relatives of the torture victims, hoping they will be rescued. Kinsa tama?
My God. To tell this story na walang mga background na gano'n, kung hindi mo siya mako-confirm that you were able to visit all the 46 buildings. Okay, dili daw ma-confirm. Except kung moadto daw ka, bisita ka sa tanang 46 buildings. Ma-confirm nimo kung background. Sa itubag ni Cassie Ong. In that Pogo Hub, Cassie, if you were able to see all of the rooms of the 46 buildings, then I will believe you. Okay. Kung makita daw ni Cassie Ong na nakita daw niya tanan nga mga rooms sa all the 46 buildings, diyan na daw mutuo daw si Dan Fernandez. Mr. Chair, kami po nagpatayo doon. Ha! Sila ang nagpatayo, ingon si Cassie Ong. At nung ni-raid po yun, hindi na po kami nakapasok. Even Wordwin, hindi na po makapasok. Noong? Ni-raid po yun. Nung na-raid, nung sinasabi nung June 4, hindi ko maalala yung exact date ng raid nila. Nung ni-raid nung June 4, hindi na po kami nakapasok. Any staff from Wordwin, Mapalo, Wordwin, Lucky South, hindi na po sila nakapasok. So in other words, impossible. In other words, Cassie, you're telling us because you are trying to tell me that you know the different Kay sila ang nagpatayo sa building. So makabalo si Cassie Ong kung unsay mga design nga nasa sulod. Backgrounds o yung mga pasad ng different rooms and buildings for that matter, yung 46. Fasad sa different rooms, buildings. Kusabot. Ang fasad is na sa gawas. So, meaning, kung alam mo lahat, yung mga pasad at yung mga background. Si fasad. Ang hirap sa design, ng background design. You are directly involved in the operation of Pogo. So, meaning, unsay kaibahan sa operation o sa pagpatayo og building? Sure, correct ko lang po ha. Kami po nagpatayo, kaya alam ko po yung background. Pero hindi po at never po ako nangailam sa operational ng any Pogo po. Yun. Meron po ba ditong present Exactly. na makakapagturo? Kung ako po... That is the difference. Iba ang operation, iba ang pagpatukod sa building. Kung nakisali po ako sa operational ng Pogo po. And that's why I was a bit shocked when you are trying to tell us that Murag, si Dan Fernandez ang nagisa. it's a different background ng mga torture victims that I have shown in the last hearing. Because parang ang feeling ko, alam na alam mo lahat ng bawat rooms ng bawat building doon sa Porac. And that's the reason why nagkaroon ako ng konting doubts sa sinasabi mo that you are not an operator of the Lucky Now karon ginatry nag-divert. Ang issue is kadto. So karon dito na po siya mag-concentrate kay operator ba siya or dili. Ang gingon lang gani niya is nagpatukod lang siya sa building, kabalo siya sa design. So karon gusto na po nila nga nga i-insist nga si Cassie Ong is operator. South 99. And for that matter, Cassie, ikaw ang authorized representative ng Lucky South, correct? Yes po. So asa na po padulong ang istorya? Sige, tanahan ko humanata dito. 2019 up to present. From 2019, meron naging ilan years na hindi po ako naging authorized po. Yeah. Yes po. Nung huli lang po. So bali 2019 up to present, ikaw yung consultant. Nakalagay dito sa PDS mo that was submitted sa PAGCOR. 2019 to present, Lucky South 99 Outsourcing Corp. Okay, so that's done. Wala na siyang gusto i-share. Another topic na po sila. Salamat.